Tuloy sa mga balita natin ngayong umaga sa Maynila, dinala na sa funeraria cruise ang mga labi ng dalawang lalaking napatay ng mga otoridad matapos makipagbarilan sa may Jose Abad Santos Avenue, Santa Cruz kanina pasado alas 12:15 na madaling araw. Ang kay SPO3 Rodelio Lingkong, kapwa wala pang pagkakakilanlan yung mga sospek na magkaangkas noon sa motorsiklo na mangyari yung enkwentro. Nagsasagawa noon ang checkpoint ng mga pulis sa pangunguna ni Police Superintendent Ernesto Tindero nang hindi sila hintuan ng mga sospek. Sa halip ay humarurot ito ng takbo. Dito na nagsimula yung habulan sa pagitan ng mga sospek at mga pulis hanggang sa nagpaputok yung mga sospek, dahilan naman para guminte yung mga pulis. Napatumba din kaagad ang mga salarin at wala ng buhay nang bubalagta ang mga ito sa kalsada sa tinamong 3 tama ng bala sa dibdib. Dala nilang yung motor o wala pang plate number. So halimbawa lang na tumigil sila, 3 violasyon na. Walang lisensya, walang plate number yung motor at may baril sila. Opo, kaya siguro dumaretso na sila dun sa hindi na sila huminto nung pagdaan nila sa checkpoint. Hinabol ito tapos natumba itong motor Tapos pagkatapos sumunod na yung nagkaputukan na. Tinigoyo ni SPO3 Rodelio Lingkong sa interview ng TCXL. Samantala sa Pasig, 7 ang sugatan sa karambolan ng 3 sakyan sa may northbound lane ng C5 Road kanina alauna 13 na madaling araw. Agad rumisponde ang ugong rescue team at sinugod po sa ospital yung mga biktima. Ang nangyari, unang nang sinelpok ng L300 van na minamaneho ni Dante Camarines ang Innova na minamaneho ni Christopher Pamintuan, habang sumalpok naman sa Innova isang tanker na minamaneho ni Lindol Labay. Dahil dito'y nagbangga na sabi mga sakyan nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko sa lugar. Ikalawang batch ng mga repatriates mula Syria ngayong taon darating mamaya. Ma-report si Joyce Adra. Joyce, iradyo mo. Alas 10 ngayong umaga dadating ang ikalawang batch para sa taong ito ng Filipino repatriates mula Syria. 30 ang mga ikalawang batch na dadating mamaya sakay ng Gulf Air Flight GF-154. Una nang dumating nitong January 2 ang unang batch ng repatriates na binubuo ng 23. Una nang nagbabala ang Department of Foreign Affairs na posibleng mahirapan na silang maglikas sa OFW sa mga susunod na araw dahil sa tumitinding bakbakan doon ng pro at anti-government forces. Kasama mo sa DFA para sa DZXL 558 Choice Adra Tatak RMA. Pamilya Ella, tuloy po ang pangangalap ng pirma para sa hustisya kay Nicole. Kasama natin sa balita may report sa Silvestre Labay. Rambo, iradyo mo. Tuloy pa rin ang pamilya Ella at mga taga-suporta nito ang pangangalap na 1 milyong lanta sa kabila ng paglalaan ni Pangulong Noynoy Aquino ng 2 milyong pisong pabuya para sa ikadaratit ng responsable gun holder na nagpaputok ng baril noong bagong taon na ikinamatay ni Nicole Ella. Sinabi ni Pastor Renato Franco ng The Lord's Black Church na nagsimula sa kampanya pagdamat tinagurian na ng Malacanang ang panawagan nilang tulong, tuloy pa rin umano ang pagsusulong nila ng mas mahigpit na regulasyon sa pag-aari ng baril. Matapos mula ng Sabado, mabot na ng 1,000 pirma ang nakalap ng grupo ni Pastor Franco. Lumikha na rin sila ng iba't ibang komite na mangangalap ng lagda sa mga LRT at MRT sa mga eskwelahan, maging sa mga palengke at pribadong kumpanya. Nakatakda na rin ang lumikha ng fan page sa social networking site na Facebook para mas mapabilis ang pangangalap ng 1 milyong lagda. Salamat naman ang pamilya Ella sa ibinigay na pabuya ni Pangulong Aquino para mapabilis ang pagtukoy at paghuli sa nagpaputok ng baril na ikinamatay ni Nicole. Kasama mo sa Caloocan City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay. Tatak, RMN. 4 ang patay sa pamamaril sa magkaiwalay na lugar sa Batangas. May report si Jamie Lee de Castro live mula RMN Southern Tagalog. Jamie Lee, iradyo mo. 4 ang patay sa pamamaril kasunod ng pagpapatupad ng gun ban sa magkakahiwalay na lugar sa Batangas. Sa report mula sa tanggapan ni Police Senior Superintendent Rosauro Asio, Batangas PNP Provincial Director, na batid na napatay isang Fernando Morales, miyembro umano ng Partisan Armed Group
na batang kubo at kumpare ng napatay na si Vic Simon sa barangay Lipangan, San Juan, Batangas. Arestado na si Morales ngunit nagtangkang tumakas, nagkaroon na engkwentro at napatay ng mga pulis. Sa Tanawan City, kapwa dead on arrival sa CP Reyes Hospital sina Larry Lim, 34, at Roberto Tablatin, 44 anyos, ng kapwa pagbabarili ng dalawang lalaki at isang babae sa barangay Sambat. Isang Helen Ubak naman, 39 anyos, ang napatay habang sugatan ng anak nito ng pagbabaril ng kapitbahay na si Placido Robles. Personal na alitan ang motibo sa krimen. Samantala, mahigpit na ang pinapatupad na gun ban sa lalawigan, sunod-sunod na ang checkpoint sa iba't ibang bayan sa Batangas. Kasama mo sa Southern Tagalog para sa DZXL 558, J. Melody Castro, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Mga kasama, hindi po suportado ni Hall of Fame trainer Freddie Roach na magkaroon ng tune-up fight ang paboritong alaga si Manny Pacquiao sa buwan Abril. Ayon kay Roach, mas nais siyang magpahinga muna ang pambansang kamao pagkatapos po at mag-ensayo. At diretso na sa kalimang laban kay Mexican Juan Manuel Marquez sa Setyembre. Matatandang pinaplanong sumabak si Pacquiao sa Abril 13 o 20 sa pinagpipilian pang venue sa Dubai, Macau o Singapore. Napaulat na rin at patungo si top-rank President Ted DeVos sa Dubai para magpag-usap sa mga may-ari ng hotel at casino, habang advisor ni Pacquiao si Mike Kongs naman ay may pagnegosasyon sa kinatawan ng Singapore at Macau. DZXL Showbiz Balita. Loli, ikaw na. Hello! I love you because you love me. I'm Loli. Good morning! Gising na ba kayo? Gising na, Loli. Gising na kayo? Nantok pa nga lang. Buti naman. Hello everybody and every wang and every PB. Sa mga walang mani dyan, good morning. Bakit meron ka bang mani? Mani ba? Peanut? Mani, peanut. Oh, very good. Very correct. Aga pa. Mamaya pa yan sa may kanto-kanto. Naglalako, nagtitinda. Back to the Philippines na itong si Leon Paz. Leon Paz. Yesterday. So what? Nakakwan ko lang, napulot ko lang to sa may kubeta, nakadikit sa salamin. Kaya eto na, galing siyang Amerika. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng mga intriga. Nalabis niyang ikinagulat-lat dahil meron palang ganun ka chika na nag-exist na hindi siya aware. Pero ngayon aware na siya. Shock yung lola. Shock yung kanyang peg. What does it mean? Bet. Peg bet. Bet. Di ko Bet, diba? Shock yung peg. Mga terminolohiyang kakaiba ngayon. Shock yung mga kanyang peg sa mga kumakalat na intrigang kasama niya yung bago niyang karelasyon na isang mayamang si Buddy Oberas. Ay, sandali, hindi pala. Isang mayamang... Nagkamali ka, Loli. Nagkamali ka. Hindi kayo magkakilala ni Lian? Negative. Iba to. Kasi nungalingan to Hindi si Buddy yun. Isang mayamang biyudo kasi Biyudo. Mag-ingat ka rin sa biyudo. Loli, baka may masabi ka rito sa estasyon. Meron ba? Dito. May biyudo ba? Isang mayamang biyudo sa Amerika. Kasama sila. Ipinagkibit balikat na lamang ni Lian yung issue at sinabing trabaho raw ang ipinuntan niya sa biyudo na yun, sa Amerika na yun, na lugar. At hindi raw niya kilala ang itinuturing mayamang biyudo na napapabalitang ka-relationship niya. DZXL At sumingit. Yan ang aking showbiz. Bahala na kayong maniwala o hindi
sa depensa nitong si Lian. Yan ang sabi ni Lian sa ating Showbiz News ngayong umaga. Ay, ay naman ang kanta. Bakit naman yan at tama, ewan kung totoo yan o hindi. Okay? I love you because you love me. I'm Lollipop. Salamat. Hindi gasgas, hindi umatras. Salamat, Loli. Medyo madulas. Ganda talaga ng kanta na to. Para sa mga kunyari, ewan. Kumusta love life mo, ewan? Ewan. Gusto naman buhay mo, ewan. Ewan ko. Okay lang naman siguro. Ewan ko. Eto na ang walang kaewan-ewan sa ating himagas ngayong umaga. Wala mo na si Juan, si Bibi ko. Hello, Bibi ko. Morning. Hello, Bibi ko. Ciao, Shanghao. Wala, nakabahaw na ko. Bahaw. Mga bahaw dyan. Kainin nyo na, ha? Huwag yung tira. Oh. Para naman po sa panghimagas nating umaga, naging makatotohanan ang pelikulang Snakes on a Plane sa Qantas flight na galing Australia papuntang Papua New Guinea. Nakita kasi ang isang amethystine python na nakasabit sa pakpak ng eroplano. Isang oras matapos ang take-off kung saan nagdulot ito ng pagkatakot sa mga pasahero. Ang nasabing ahas ay tinatayang nasa 9 feet long at may kakayahang humaba pa ng hanggang 28 feet. Naniniwala ang cabin crew ng eroplano na ang ahas na ito ay nagmula pa sa mabababang puno na nakapaligid malapit sa airport. Sa kabila ng pangyayari ay hindi naapektuhan ang kaligtasan ng mga pasahero dahil ito ay natagpo ang patay na pagka-landing nila sa Port Moresby, ang airport ng Papua New Guinea. Napanood niyo na po ba yung Snakes on a Plane? Basta ahas. Trailer lang. May mga ahas yun. Yan, nakadikit sa may pakpak, di ba? Sumabit talaga siya. Nakasabit. Katakot naman. Takot ka ba sa ahas? Ano kayang Super. sinasabi niya, ha? Pero Year of the Snake ako eh. Ay, talaga? Taon mo Swerte pala pala yun. yun. Kayo po Pumapit ba? dun sa aeroplano. Ha? Sasabit din to sa aeroplano. Ikaw, Year ko rin ngayon. Parehas po tayo. mga ahas kayo, ha? Sabi ko nga. Kan DZXL Sinmun, Chongsin, Washer, Phoebe, Tatak RMN. At kasama nyo po sa DZXL News Center, ako po si Phoebe, Tatak RMN. Salamat, baby. Thank you. Thank you. Meron pa pala. DZXL Ulat Trapiko. Anong nationality nito kasamang Weng? Lipong, ha? Kwan yan. Arabian Looking. Ha? Oo nga. Arabian Arabo. Arakabuk Beijing. Arabian Arikabok Beijing. Ito Shaggy. Alaga. Rambo. Bye. Ay, magandang hapon kasama mga Weng. Anong hapon? Sa ating mga Hapon. Saan ka nagre-report? Hello. mamaya, no? Hapon. Para mamaya. Advance ka lang. Ara talaga. Ara. Lusot ka pa, ha? Ara, lusot. Meron kasi, kasi meron sa worldwide tayo, hindi lang sa Pilipinas, kasi yung mga ibang bansa, Amerika, ganyan, binabati ko ngayon in advance. Wala pang hapon dun. Mga motorista, at alam mo naman, maraming mga nakikinig sa atin sa ibang bansa, at pinabati ko sila na magandang hapon. Yung iba, magandang gabi, gano'n. At sa ating mga motorista at kakabahan ng Aurora Boulevard kasama ng Weng at Buddy mula sa Tipunan ay banayad yung usad ng mga sasakyan. Nagkaroon ng bahagyang bumabagal pagdating sa harapan ng DSBA. Pero pagkalampas nito, tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan hanggang sa pagdating sa harapan ng St. Joseph ay bahagyang bumabagal hanggang sa 15th Avenue hanggang Cubao. Pero pagkalampas ng Cubao ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya, patungo naman ito sa bahagi ng Satipunan, bahagi ng Antipolo at Marikina ay banayad. Pero pagkalampas ng 15th Avenue, tuloy-tuloy at muling mabagal pagdating naman sa Katipunan. Ayan. Alright. Bye. And the motto for today, it's Tuesday, Rambo Bye. Bye! Moto natin kasamang Weng at Buddy para sa yung iba, naiinggit sila kapag mayaman. Yung mga politiko, maraming pera. Tulad yun, pinag-usapan sa Senado, mayaman. Para sa kanila to. Parang kwan lang din yan. Para yung mga Rambo. Parang kwan lang yan. Mga taong Arabo, inggit rin sa mga merong buhok.
Di ba? Ganun ba yun sila? Sa mga weng at bali. Ikaw ba isang mayaman? Siyempre, mayaman sa kaibigan ang halaga ni Ikaw? Okay. Sige. Oo, siyempre. Kahit Arabo? Kami sa yung Arabo. Arabo Hok. Kaibigan natin, mga Arabo. Hok. Yan. Hindi niya po naiintindihan mga kasama. Sige lang. Okay, tuloy. Ako siya dito. Kasama ngayon, Buddy, dalawa yung kaibigan kong matalik. Arabo at si Hok. Oh, yun. Ano yun? Dalawa yung kaibigan mong katalik? Arabo. Katalik. Mawawalan ka talaga ng buhok. Ang motto natin kasama Buddy at Weng, if a man is proud of his wealth, he should not be praised until it is known how he employs it. Alright. Tagalogs! Tagalos, kung ang tao ay ipinagmamalaki niya ang kanyang kayamanan, hindi dapat natin siya tulihin o hayaan hanggat hindi malaman ang pinanggagalingan ng kanyang kayamanan. Ba, ngayon tiyatamaan pinapatama. Oo, siyempre. Mga politiko, hindi natin alam kung siya'y mayaman hanggat hindi natin malaman kung saan ang galing yung kanyang kayamanan. Sa presidente ba yan ng Senado? Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag sanang magagalit. You're the man! 25. Silvestre Arias! Labay! Saka! Alvin! Mabulabay, the one and only, my friends, my fellow countrymen. At mga kasama, alam nyo, hilig ng mga Pilipino ang kape. Pero hindi ho lang lahat ng kape ay may laman ang sinasabi. Kaya hanapin nyo yung kapeng dekalidad na gawang Pinoy, Jim's 5-in-1 Coffee Mix. May halong ginseng, agaricus mushroom at reishi na makakatulong sa inyong kalusugan. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Jim's, iba ka talaga. Mabibili sa lahat ng supermarkets and groceries nationwide. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. At dire-diretso yung mga naglalagablab ng mga balitang tatakareme ng inyong napakinggan ngayon dito lamang sa DCXL 558. Umaga po tayo mga kasama ng Martes na 15 Sweldo Day, January 15, 2013. At kasama nyo sa Serbisyo Publiko from the city of Zambo, Eliceres Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Oberas. Thank you. At kami ho ay always tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.